Saksi ng Pilipinas ang makasaysayang panalo ni Carlos Yulo sa 2024 Paris Olympics. Ang mga pulidong routine ang nagpaangat sa kanya sa men's floor exercise at vault event ng gymnastics competition. Ang back-to-back gold medal ni Kaloy, kauna-unahan sa loob ng isang siglong pagsali natin sa Olympics. Kaya bukod sa mga pagbati, bumuhos din ang mga gantimpala. Ano naman kaya ang balak ni Kaloy ngayong tapos na ang kompetisyon? Saksi, si JP Soriano. Mula sa pag-take off, pagtalon, pag-sirko-sirko sa ere, hanggang sa paglanding, swabe ang performance ni Carlos Yulo. Well executed kahit mataas ang level of difficulty. Kaya ang ibinigay sa kanya ng mga hurado, 15.433 points. Naka 14.8 points naman siya sa ikalawa niyang vault performance. Kaya ang average total score ni Yulo, 15.116. Sapat para ilipad siya sa tuktok ng men's vault final sa 2024 Paris Olympics. Panibagong pag-ukit sa kasaysayan ni Yulo bilang first two-time Olympic gold medalist ng Pilipinas. Nito lang Sabado, natumbasan din ng ginto ang kanyang pagsalang sa floor exercise. Sa loob ng 24 oras, 2 beses itinaas ang watawat ng Pilipinas at kinanta ang lupang hinirang. Ayon kay Yulo, hindi niya ito inasahan, lalo't pinakamagagaling ang kanyang kalaban. Kabilang ang Tokyo Olympics bronze medalist mula Armenia na nanalo ng silver sa men's vault event. First vault niya, full blast talaga. Then second is medium lang. Then meron kaming mga exercise na ginawa bago kami pumasok. Yung mga handstand for handspring. Mula France hanggang Pilipinas, buhos ang pagbati sa makasaysayang panalo ni Yulo. Deserve niya yan. At saka talagang maraming dugo at pawis yung pinaghirapan ni Kaloy. Talagang gustong-gusto niya makuha yan. And proud na proud po ako sa'yo. Congrats kuya, proud na proud kami sa'yo, sobra. Buhos din ang gantimpala kay Yulo, kabilang ang milyon-milyong pisong cash, fully furnished condo unit at house and lot. May mga resolusyon din sa Senado at Kamara ng pagkilala kay Yulo. Heroes Parade naman ang inihahanda ng Manila government. Ang tagumpay ni Carlos Yulo, pangarap na pinanday niya mula pagkabata at unang tinarget sa Tokyo Olympics. Nung Tokyo po, compare po doon, mas bata pa po ako and wala po akong masyado pa pong experience sa mga ganong kalaking competitions. So ngayon po, mas confident na po ako. Bibigay ko po lahat and ng buong puso po yung performance ko po. Pero ilang balakid ang tinalon ni Yulo bago nakamit ang medalya, kabilang ang paghiwalay sa dating Japanese coach. Siya po talaga yung nakakita ng potential ko. Sobrang thankful po ako sa taong yan, sa coach ko na yan. Sobrang talino sa pagdating sa gymnastics, sa sports. And na-provide niya po lahat ng mga needs nung nandun po ako sa Japan. Coachless man, inimbitahan naman siya sa isang gym sa Korea ng isang Tokyo 2020 Olympian. Pagkatapos ay inampun din ng British Gymnastics Center, kung saan niya nakasama sa training ang Phil Brit na si Jake Jarman. Kaya bakas ang pagkakaibigan nila nang maka-gold siya at maka-bronze si Jarman sa floor exercise event. Bago sumabak sa Paris Olympics, araw-araw nagtitraining si Yulo sa gym ng Gymnastics Association of the Philippines. Sa gym na ito, nakilala ng GMA Integrated News ang mga kababata ni Carlos, kabilang si Juancho Miguel Besana na binanggit ni Yulo sa Olympics.com na nakatulong sa kanyang well-being. Inspirasyon daw para sa mga tulad nila, si Yulo. As an athlete po, he's the benchmark namin na pag nakita po namin sa training, yun po yung sinusundan namin na parang pag nakikita po namin siya, nagsisipag po siya. So mas ginaganahan po kami gumawa ng maayos na training. Sobrang po siya supported din po sa amin. Po siya, humble po siya talaga. Tapos po, hindi siya nakakalimot palagi sa team. Sobrang disiplinado sa lahat po ng bagay. Simula po sa pagkain. Hindi ko naman po siya nakita na as a threat. Sa akin po kasi magka-teammate po kami sa
aparatos po, magkalaban po kami sa competition pero magka-teammate po kasi kami. Bata pa lang daw nakitaan na si Yulo ng potensyal na maging kampyon. Even his younger years, mga around 8 years old, talagang masigasig siyang mag-training. Talagang nakapokus siya lagi at saka wala siyang complain. Maski na may masakit sa kanya, na-injured siya, hindi siya nag-excuse talaga sa training. Di birong mga balakid ang kinailangang lagpasan ni Yulo bago makamit ang back-to-back Olympic gold medals. Kaya malaki ang pasasalamat niya sa mga natanggap na suporta, lalo na mula sa itinuturing niyang pahinga, ang nobyang si Chloe. Sa lahat, ups and downs, nandun siya palagi para sa akin, para suportahan ako. Pasalamat ako sa taas na binigay siya sa akin. Grabe yung motivation na binibigay niya sa akin, yung suporta. Mahal na mahal ko siya. Sino sa pa ng best friend? Tila kasama rin in spirit ni Carlos ang ama na hindi lang tumutok sa kanyang mga laban sa telebisyon, kundi nagpahayag ng pagka-proud sa kanya bago pa ang mga laban. Mahal na mahal ko yung dati ko. Grabe yung suporta na binibigay din nun. Yung grabe, wala akong masabi na thank you sa suporta pa. Mahal na mahal kita. Ngayon pa lang, may sunod ng tina-target si Carlos. LA, see you in LA? Yeah, LA. Pero bago pa ang 2028 Los Angeles Olympics, i-enjoy muna niya saglit ang well-deserved na pahinga. Mag-Disneyland! Sinigang yun! Yeah. Mula rito sa Paris, France, bilang bahagi ng Philippine Olympic Committee Media, ako po si JP Soriano. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.